ba mahal mo ko? Akala ko ba alagaan mo ko? Akala ko ba mahalaga ako sa'yo, pero bakit minsan hindi ko man lang naramdaman na inuno mo ko? Palagi na lang ako ang nagbibigay sa'yo, Kiro. Palaging ako na lang ang umiintindi sa'yo. Pilit kong iniintindi ang mga pagkukulang mo dahil mahal na mahal kita. At naniniwala kong darating ang araw na ako naman bago ang iba. Love, itinaas kong aking kamay para patigilan siya. Do you know what I felt? Nung nalaman kong nandito ka na pala. Kung gaano kasakit malaman na ang taong akala mong magpapahalaga sa'yo ay piniling unahin ng iba. Kung gaano kasakit makita masaya ka na kasama siya. Sobrang sakit, Akiro. Isang araw lang ang hiniling ko. Kung ganito ka lang ding magmahal, mas mabuting tapusin na natin ito. Ayoko na, Akiro. Pagod na ako. Alam mong maliban sa mga kaibigan ko, ikaw lang ang hinayaan kong pumasok sa buhay ko. Pero bakit ganito ang ginanti mo sa akin? Mahal kita, pero hindi ko na kaya. Pasensya kung hanggang doon lang kaya kong ibigay. Kung hanggang doon lang ang kaya ko, ubos na ako. Kung pagbibigyan pa kita ngayon, baka hindi ko nakakayanin kung mauulit pa to. Please, Priscilla, give me one last chance. Hinawakan nito ang dalawang kamay ko pero agad kong hinila ito sa kanya. Tama na, Kiro. Tanggapin na lang natin na hanggang dito na lang tayo. Siguro nga hindi talaga tayo bagay sa isa't isa. No, love. No. No, please. Give me one last chance. I promise hindi na ito mauulit. Mapakla kong ngumiti sa kanya. Yes. I love you so much, Akiro, pero tama na. I'm sorry, Akiro, but I think we better off this way. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa oras mo. I wish you to be happy. Hindi akong babaeng para sa'yo. I love you, but goodbye. Agad akong tumalikod at pumasok na. Dinig ko pang tinatawag nito ang pangalan ko pero wala akong ginawa. Hindi ko siya binalikan dahil kapag ginawa ko iyon para ko na rin hinayaan siya na paulit-ulit na lang akong saktan. I have to think of myself. Walang ibang magmamahal sa akin kundi ako. Darating ang panahon na maghihiwa-hiwalay din kami ni na Samuel at Daniela kaya kailangan kong maging malakas para sa sarili ko. That night, I cried my heart out. Kasabay ng unti-unti kong pag-abot sa aking mga pangarap ay ang pagkawala naman ng lalaking sobrang mahal ko. Hindi ko alam kung magmamahal pa ba ako ulit. Hihintayin ko munang maghilo masugat nitong puso ko. Siguro nga tama sila. Ang mga mayayaman para lang sa mayayaman. Ngayon ko lang din na-realize kung gaano kalayo ang agwat namin sa isa't isa. I thought that it's enough that we love each other but I guess mali na naman ako. As always. Sa ngayon, pagsisikapan ko munang maipasa ang board exam ko para maging tunay akong inhinyero. Sarili ko munang aking iisipin bago ang ibang tao. Darating din ang panahon na mahanap ko ang taong para sa akin. Yung ako naman ang uunahin. Yung hindi ako sasaktan. Palang araw, darating din siya. Ang taong itinakda para sa akin. Ace Montes, you again? Nagpipigil sa galit ang principal kung saan nag-aaral si Ace. Paano ba naman kasi may sinuntok na naman siyang kaklase? What is it again this time, Ace? Halos hindi na maitsura ang mukha ng principal habang tinatanong ang walang pakialam na si Ace. Kung siguro hindi lang isa sa mga sponsor ng paaralang ito ang mommy niya, matagal na siyang na-kick out dito. But who cares? Hindi niya naman kasalanan kung bakit nasuntok niya ang kaklase niya. Aren't you gonna talk? Napataas na ang boss nito but still, Ace remained unbothered. How about you, Jason? Can you tell me what happened at bakit humantong kayong dalawa sa suntukan? Tanong nito sa kaklase na nakayuko lamang. Si Ace kasi, sir. He's the one who started it. Sabay turo ng kaklase niyang namumula ang kaliwang pisngi. Serves you right, idiot. Sagot naman ni Ace dito na bahagya pang nakangisi. Mr. Montes, may I remind you that this institution don't allow bullying. Kaya babata niyo pa? Mga basagulero na kayo? Huminga muna ito ng malalim bago ipinagpatuloy ang pakikipag-usap sa dalawa.
For goodness sake, these kids are only grade 5, pero kung makipagsuntok ay parang normal lang sa mga ito. Ilang beses mo na bang ginawa ito, Ace? Bakit ba kasang init-init ng ulo mo, bata ka? Sir, I'm just trying to protect my girl classmates from him. He's the bully one, he said in a bored tone. Pal ka lang talaga eh. Hindi naman ikaw ang pinapakaalaman ko. Pagbita ka lang kasi. Nanguuyam na sabi ni Jason. Maybe. You want to be punched again, huh? He smirked. Ano? Gusto mo? Suntukan na lang tayo ulit? You just stop. Call your parents and I will talk to them. Sir. Apila ni Jason pero wala na itong magawa dahil hindi sila pinaalis ng principal sa opisina nito hanggang sa dumating ang mga magulang nila. I'm in the middle of my meeting when my phone vibrated. My brows furrowed when I saw the name of my son appeared in my screen. My baby Ace calling. I excused myself. It's unusual for him to call me this hour. Agad ko sinagot ang tawag niya at baka may emergency ito. Mom, I hear the serious voice of my son in the other line. Yes, son. Anything's wrong? I asked in a worried voice. Hindi talaga kasi ito tumatawag sa akin kung hindi importante. Can you please come to school, Mom? Why? May nangyari ba? I panic. Okay, wait for me there, anak. I'll be there in a few. Agad naman itong pinutol ang tawag, ni hindi man lang sinabi ang rason. Kinakabahan akong bumalik sa meeting room. Ano kayang problema at bakit pinapupunta ako nito sa school nila? I immediately adjourned the meeting. My son is more important than anything else. I just informed my secretary to call Daniela if something came up. When I reached to their school, agad akong tumawag kay Ace. I want to know where exactly he wants me to go. Ano ba kasi nangyari? Naguguluhan ako. Hindi naman ito sinabi sa akin ng dahilan. Anak, where are you? I'm here na. Principal's office, Mom. Huh? What? Why? Let's talk later, Mom. Please. Ano bang nangyayari sa'yo, Ace? Principal's office na naman? Ilang beses na ba ito? Simula nang bumalik kami dito sa Pilipinas, hindi lang ito ang unang beses na pinatawag ako ng principal. I thought at first, nag-a-adjust lang si Ace sa environment niya. But it keeps repeating. Mabait na bata si Ace nung nasa ibang bansa pa kami. Never ako napatawag sa school nila dahil sa gulo. He is studying in an international school but it's never a problem. Sanay itong makipagsalamuha sa iba't ibang lahi. I really wonder why. When we transferred here, biglang nag-iba ugali nito towards his classmates. Doon kasi, he's friends with everybody. Did I make the wrong decision in choosing his school? Pero hindi ko naman siya pwedeng ilipat ngayon lalo na't nasa middle na sila ng school year. He's an achiever sa dati niyang school. He's always in the top of their class. Maliit pa lang ito'y nakikitaan na ito ng potensyal. Kaya nga nangihinayang ang mga guro nito noong malaman nilang uuwi na kami. Ace is very talented. He can paint well. He can play different kind of instruments and he can even sing. Itong school din niya ngayon ang pinili ko dahil maganda naman ang reputasyon nito. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit nag-iba ugali ni Ace ko. Son, what happened? Agad ko siyang dinaluhan. I checked on him while he's quietly sitting and looking bored in front of his principal. He didn't answer me. He just kissed me on my cheek and looked at the principal. Good afternoon, sir. Magalang kumbati sa principal na hindi ko agad nabati kanina pagpasok ko. I'm so worried about my son kaya inuna ko muna itong asikasuhin. Baby? Oh my gosh, what happened to your face? Isang humahangos na babae ang lumapit sa katapat namin ng anak ko. Doon ko napansin na may batang lalaki pala ang nakaupo din doon. I think he is the same age as Ace. Pagtingin ko dito, nakita kong namumula at bahagyang namamaga ang kaliwang pisngi nito. Who did this to you, Jason? Pagalit na tanong nito sa batang nagngangalang Jason. Excuse me, Mrs. Trinidad. The principal interrupted. Matalim ang mga tingin na gumawi ito sa amin. Are you the one who hurt my son? Pabulyaw nitong tanong sa anak ko at dinuro pa nito sa Ace kaya agad akong humarang. Nagpanting ang aking tenga at parang umakyat lahat ng dugo ko sa aking ulo.
Kung wala lang kami sa harap ng principal, baka nasampal ko na ito. How dare her shout at my son in front of me? May balak pa ata siyang saktan ng anak ko. Talaga lang ha? Don't you dare, I said in a cold voice. As much as possible, I don't want to make a scandal in front of my son. Still, I have my respect for the principal, pero wag niyong subuking ubusin ang pasensya ko kung hindi makakatikim siya sa akin. She looked at me from head to toe at parang nakakalokong tinaasan ako ng kilay. Sarap hambalusin ang dala kong bag. Pero sayang naman tong bag ko at baka magasgasan pa. Ang yabang ko umasta. Akala mo naman kung ano ang suot dito. Oh, Mrs. Bago mo kusgahan, check mo munang eyes mo ha. I'm wearing a red Valentino flared mini dress today, paired with my Valentino Garavani leather sling bag pumps. My bag is Gucci Genesis super mini snakeskin that matches my Patek Philippine Nautilus watch. I raised my brow at her. Like seriously? You have the guts to check me out? Hello, madalamin ka muna bago ka magyabang. Please, Mrs. Trinidad. And Engineer Ortega, please sit down. Putol ng principal sa titigan namin ng sinasabi niyang Mrs. Trinidad. Even here, in A school, I'm using Ortega. Si Ace, Dylan lang ang gumagamit ng Montes. I already explained to him my reason and my son understand. Their family name sounds familiar though. Malamang mayaman din ang mga ito. Hindi basta-basta mga estudyanteng naka-enroll sa paaralang ito. Kung hindi anak ng mga politiko, maaaring anak ito ng mga mayayamang negosyante. The principal told us what happened and what are the consequences of the kids' action. The kids were instructed to do some task in the library for 5 days after their class, instead of giving them suspension. At mabuti na rin iyon para hindi sila pamaresa ng ibang bata. Mabuti at pumayag ang principal sa pakiusap ko. I even asked my son to say sorry to his classmate. Napilitan man pero sinunod pa rin ako nito. Ace Dylan is such a nice kid. Alam kong hindi ito batang nangungunang mang-away. Pinalaki ko itong may respeto sa kapwa. Maybe he was just triggered kaya nasaktan niya ang kaklase niya, but still, it's wrong. And I won't tolerate that. A mistake is a mistake. Dapat may karampatang parusa ang ginawa niya. I decided not to allow him playing his PS5 for 1 week. Wala naman itong reklamo. He knows it already, that when he did something wrong, he has to face the consequences of it. I'm sorry, Mom. Sabi nito sa akin nung nasa sasakyan na kami. Just don't do it again, baby. You know it's bad, right? I looked at him seriously while staring at him. I realized that now that he's growing, his resemblance to him is more obvious. Ikinilong ko ang aking ulo. Erased that thought, Priscilla. Yes, Mom. Come here. Give me a hug. Hinalikan ko ito sa ulo. Ang laki na talaga ng baby boy ko. Bakit mo ba kasi sinuntok yung kaklase mo? Baka naman crush mo yung girl na kinukulit niya. Tudyo ko dito habang sinusundot-sundot ko ang tagiliran nito. Mom, stop it! Habang lumalaki, si Ace, mas nagiging stricto din ito. Ang dami na nitong ayaw. Minsan nga ayaw na nitong kinukulit ko siya. I love you, baby. Always remember that Mommy loves you very, very much. You're the best thing that ever happened to me. I love you too, Mom. So much. Sabay halik nito sa pisngi ko. Mahal na mahal ko si Dylan. Siya ang nagbigay kahulugan sa buhay ko. Kinaya ko ang lahat dahil sa kanya. Handa akong gawin lahat para sa anak ko. He's my everything and I'm willing to give him my all. I'm happy and contented na kaming dalawa lang. Wala na akong hahanapin pang iba. Masaya at kontento na ako sa pagmamahal ng anak ko. Do you want to buy something before I drop you home? Tanong ko kay Dylan. Ihatid ko muna siya sa bahay bago ako babalik sa opisina. Kung wala lang akong kailangan tapusin ngayong araw ay hindi na ako babalik sa opisina. May mga papeles kasing itinawag si Ana kanina na kailangan ng perma ko ngayon dahil kung hindi madedelay ang delivery ng materials para sa project namin. Wala din si Daniela kasi pumunta sa ibang site. Kaya wala akong choice kundi ihatid na lang muna ang anak ko. Can I come to your office, Mom? Ace asked na parang nag-aalangan pa ito. I glanced at him.
It's the first time he asked me if he can come to my office. Karaniwan kasi ito mismo ang umaayaw kapag tinatanong ko ito kung gusto niyang pumunta sa opisina ko. Of course, son. You're always welcome in our company. But before that, let me ask you first. Why? Kumunot ang noon nito na parang naguguluhan din sa tanong ko. I mean, why do you want to come? Naboboard ka ba sa bahay? Oh yeah, I remembered he's not allowed to play his PS5. At kung uuwi ito sa bahay, alam kong wala naman itong ibang gagawin. Mas mabuti na rin na ito na ang may kusang pumunta sa opisina. No, Mommy. I just want to see your workplace. And also, I miss hanging out with you, Mommy. That hit me. I admit, simula nung dumating kami dito sa Pinas, we seldom do the things we used to do when we're abroad. Doon kasi lagi kami lumalabas, nanonood ng sine at namamasyal kung saan-saan. But here, our activities are limited. Hindi pa ako masyadong lumalabas kasi may pinaghahandaan pa ako. I'm sorry, anak. I feel guilty dahil kung hindi pa nito sinabi sa akin na namimiss niya na ako, hindi ko pa namamalaya na napapabayaan ko na siya. Hey, Mom. Don't be. It's okay. I understand. I know you're doing this for me, so it's really okay, Mommy. Do you want to go to the beach this Saturday? We'll go to our rest house on Friday night, so that we'll have more time to go swimming and surfing. You like that? As what I promised to my parents before, na-renovate ko ang bahay namin sa isla. I personally designed it into 2-story glass-walled beach house, kung saan makikita mo ang ganda ng karagatan. So many things happened. Nabili ko din ang katabing lote malapit sa amin. Gusto kong bilhin lahat ng loteng kahiliran nito pero ang sabi sa akin ng mga magulang ni Danny, matagal nang may nakabili sa katabing lote sa kabilang side ng bahay ko. Pero ang nakapagtataka, hanggang ngayon wala namang ginawang improvement ang nakabili doon. Are you sure, Mom? Don't you have any work? I'm always free for you, son. Pasensya na at medyo na busy si Mommy these past months. Pero babawi ako sa'yo. Ace, don't know how to speak Tagalog that much pero nakakaintindi naman ito. Nung nasa abroad pa kami, pilit ko itong kinakausap ng Tagalog kasi gusto ko kahit paano ay may alam din ito. I love you so much, anak. I love you too, Mom. Sorry if sometimes I am a pain in the ass. Bakit ba kasi pinatulan mo pa yung mga klase mo? If it doesn't concern you, huwag mo nalang pansinin, anak, para iwas gulo. No, Mommy. They need to learn. Those idiots are so bully. They need to respect girls. Don't they have mothers or sisters? They're so annoying, Mom. Their attitude sucks. Ano pa bang magagawa ko? Iba din ang prinsipyo ng anak ko. May punto din naman siya. Yun nga lang kaming dalawa naman ang nalalagay sa alanganin. Okay, son, but please, next time umiwas ka na sa gulo. Dahil kung hindi baka paalisin ka na sa school. Narinig mo naman yung sinabi ng principal kanina, di ba? So please, anak, cool down. Huwag pairalin ng init ng ulo, okay? Yes, Mom. Sorry po. Did you enjoy your stay in my office, son? I asked Ace. Katatapos ko lang kausapin ng ibang engineers para sa kakasimulang project namin sa Batangas. Iniwan ko ito kanina at hinayaang tumingin sa mga designs and sketches ko. So far, my employees are performing well in their job, kaya wala akong problema. Mabuti na ding tumatak sa isipan nilang galingan sa kanilang trabaho. I assure them that after this project, all of them will get increased. Kahit monster boss ako sa paningin nila, at least, hindi naman ako kuripot. I give them what is due for them. So kung maayos ka sa trabaho mo, you deserve the raise, pero kung hindi, goodbye. Next ka. Opo, Mommy, I watch your building designs and it's so impressive. You're really the best, Mom. Anak, it's Opo, not Opo. I corrected him. Minsan tama naman ang pagkakabigkas dito pero minsan, bumabalik pa rin sa nakakasanayan niya. Ako lang din kasi ang madalas kumakausap sa kanya gamit ang Tagalog. Kahit si Daniela at Samuel, nag-i-English sa tuwing nag-uusap sila. Oops, I'm sorry, Mom. Napatakip pa ito sa kanyang bibig at tumingin sa paligid kaya natawa ako sa naging reaksyon niya. He's shy kapag nagkakamali siya. Pagbigkas ng salita sa Tagalog. But I told him it's okay.
At least, he's trying his best to learn. Anyway, I already reserved a restaurant nearby, anak. I'm planning to take you out for dinner tonight. Are you fine with it? Really, Mom? I saw how his eyes sparkled. Seeing my son's reaction makes me happy but at the same time, guilty. Ganito niya ba ako kamis at sobra excitement nito? Of course, anak. I miss having a date with you, son. So tonight, we'll have it. I ruffled his hair but quickly stopped when I saw him pouted. Nakalimutan kong ayaw pala nitong ginugulo ang buhok niya. I remembered every morning, he takes too much time for him to fix it kaya nagagalit ito pag ginugulo ko ang kanyang buhok. Mom, ginulo mo ang buhok ko. Gusto ko talagang matawa kapag nagtatagalog itong anak ko pero iniwasan ko lang. Baka kasi pag ginawa ko yun, hindi na talaga ito magsasalita pa. As much as possible nga kapag nasa bahay lang kami, tinatagalog ko talaga siya para mas mabilis matuto. Ayoko din naman kasing maulit yung unang beses na pinatawag ako sa school nila dahil sa nanuntok ito ng kaklase niya. Nung tinanong ko siya kung anong dahilan at bakit siya nanapak, sinabi nito sa akin na pinagtatawanan siya nung sinubukan niyang kausapin ng mga ito ng Tagalog. Ako nga minsan natatawa din sa kanya pero tinatago ko lang. Kasalanan ko din naman kasi dahil hindi ko siya sinanay nung mas bata pa siya. Akalain mo yun? Sa Priscilla, ang isang dating mahirap at araw-araw nakikibaka para makaraos sa buhay, nagkaroon ng anak na imported. Gwapo na, English speaking pa. Kaso nga lang hot-tempered at minsan bugnutin. Pagdating namin sa restaurant, the waitress assisted us to our table. Pinili ko talagang i-reserve yung pinakatagong bahagi ng restaurant. It's not that I'm not proud of my son. It is because it's not yet the time. While waiting for our order, Ace informed me that he wants to go to the washroom. I called the waiter to assist him. Nung una'y tumatanggi pa ito kasi sabi malaki na daw siya. But I insisted. Sinabi ko sa waiter na hintayin sa labas at ihatid pabalik sa table namin. He's still a kid to me. Baka kung saan-saan pa mapunta, lalo na at hindi pa ito sanay dito sa Pinas. I'm busy checking my phone when I notice a girl almost the same age as Ace is standing beside our table. She's looking at me intently na parang kilala ko nito. She even opened her mouth para sana kausapin ako pero wala naman lumabas na salita mula sa bibig niya. Tanatigan ko ang mukha niya. She looks very pretty. She has a long, wavy brown hair, long eyelashes, pointed nose, and cute lips. In short, she looks like a doll. But what stopped me from checking her is when I realized that she looks familiar. Yeah, she really looks familiar. I was stunned nung matanto kong kamukha ito ng anak ko. Her eye color is the same with my Ace. Her features are almost the same with my son's. Biglang binundol ng kaba ang aking dibdib. Pero mas dumoble ang kaba ng aking dibdib nang may isa pang batang lumapit din dito. This time, it's a boy. Probably. Probably they're twins. He looks exactly as my son. Mas maamo nga lang ng konti ang mukha ng anak ko. Kapag ipinagtabi mo silang tatlo, mukha silang triplets. Oh my goodness, this can't be happening. Inikot ko nga aking paningin trying to search kung sino ang mga kasama ng batang nasa harap ko ngayon. Wala pa rin tigil ang kabang aking nararamdaman. I can't believe na may kamukha ang anak ko. Is it just coincidence? Amara Jill, why did you leave mom and dad without asking their permission? The boy asked the girl who probably her twin. Kasi kuya, I saw her. Pasimple pa akong itinuro nito. Her, meaning ako. Pagkatapos bumulong ito sa kapatid niya. Does she know me? How come? It's my first time seeing her. Hindi din naman ako masyadong pumupunta sa mataong lugar kaya imposibleng kilala ko nito. I saw the boy, frowned. Marahan nitong hinila ang kakambal na hanggang ngayon nakalingon pa rin sa akin. Kuya, wait. I know her. She's... Hindi ko na narinig kung ano pa ang sinabi nito dahil malayo na silang dalawa sa table namin. I can't see from our side kung sino ang mga kasama nito dahil nasa kabilang dulo sila nakapwesto. Inisip ko na lang na baka nagkataon lang talaga. Sabi nga nila may mga ganoon talaga sa buong mundo. May mga tao daw na magkakamuka. Mom? Naputol ang pag-iisip ko nang tinawag ako ng aking anak. Hindi ko napansin nakabalik na pala ito.
I looked at the waiter who assisted my son and said my thanks to him. Mom, what's wrong? He looked bothered. My son is so observant. Agad nitong napapansin ang mga reaksyon ko. I shrugged my shoulder and smiled at him. I don't want to ruin our dinner. So sa halip na isipin ko kung sino ang mga batang iyon, ipinagwalang bahala ko ito. Maybe it's just a coincidence. Whatever. Our food is served and we ate happily. Ang dami naming napagkwentuhan ng anak ko. Inalala namin yung mga activities namin nung nasa ibang bansa pa kami. Ang laki ng pasalamat ko at ang bilis nakapag-adjust ng anak ko. Do you like it here, anak? I mean, masaya ka bang nakauwi na tayo dito sa Pilipinas? My son's comfort and happiness is my priority. Kapag sabihin nitong hindi siya masaya dito at mas gusto niya sa Dubai, handa akong bumalik doon para sundin ang gusto niya. Yes, Mom. I like it here. More. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Salamat naman at nagustuhan niya dito sa Pinas. It's my home. Our home. Gaano man kaganda ang buhay sa ibang bansa, wala pa rin tatalo sa lugar kung saan ka nagmula. Sabi nga nila, there's no place like home. 100% I agree to that. Nung nasa ibang bansa pa kami, gustong-gusto ko na talagang umuwi. Tanging pumipigil lang sa akin ay ang aking pangarap. Pangarap na balang araw, makakaahon din ako sa hirap. And thanks God, tinulungan niya akong matupad ang aking mga pangarap. Kung hindi niya ibinigay sa akin ng anak ko, baka matagal na akong sumuko sa buhay. Anak, if it happened that you want to do something or you feel something, please don't hesitate to tell Mommy, okay? I said gently to my son. Please, know that you're my priority and I'm willing to give you anything basta alam ko makabubuti ito sa'yo. Yes, Mommy. Thank you. And I love you so much, Mom. Yumakap si A sa akin. You're the best mom ever. You alone is more than enough for me, Mommy. Kinabukasan, maaga ko nagising. I have a good mood this morning dahil masaya ako at nakapag-bonding kami ng anak ko kagabi. Maaga akong nagising at naghanda para sa aming dalawa ni Ace at maaga din akong nakapunta sa kumpanya. Sinabi ni Ace sa akin kagabi na magpapasundo siya sa driver para ihatid siya ulit sa opisina ko. Nag-enjoy daw siyang tingnan ang mga ginagawa kong designs ng mga buildings. Mas mabuti na din yung ganoon, yung siya mismo nagpapakita ng interes sa mga gawa ko para sa kanya naman ang lahat ng ito. Mas mabuti kung maaga din siyang matuto. I have an early meeting today with Architect Villegas. Danny called me last night that she has to attend some emergency at the site today. Wala na akong rason para tumanggi pa. I'm also curious about this architect. Why is he so persistent? Clad in my Balenciaga Block Puffy mini dress, paired with Christian Louboutin Epic Rose patent leather sandals, make me look so intimidating. I don't usually wear too much jewelries, especially necklace. I hate it, and I will never wear it. Para akong sinasakal nito, lalo na pag may naaalala ko. I choose my Lady Dior black lambskin bag. All black for me today. I just feel that I look fierce and formidable in black. Taas na akong pumasok sa kumpanya. As usual, lahat ng empleyado ko ay biglang tumahimik. Gusto kong matawa sa mga asal nila dahil hanggang ngayon, ilag pa din ang mga ito sa akin. Nahawi ang linya ng mga nakapila at tumabi silang lahat para padaanin ako. May mga bumati sa akin. Hindi ko sila tinarayan pero hindi ko din sila pinansin. I'm in the good mood today and they should thank my son for that. Kapag ganitong maayos ang timpla ng araw ko, hindi ako nagsusungit sa kanila. Pagbukas ng elevator sa palapag ng opisina ko, nakita ko ang nakangiting si Ana. Gaya ng dati, para na naman itong nataranta kaya hindi ko na napigilang mapangiti. Maybe she's not expecting that I would smile at her kaya nakita ko ang paglaki ng mga mata nito hanggang sa umabot ako sa pwesto niya. Ganoon pa din ang kanyang reaksyon. What happened, Ana? I asked, still smiling. Oh, sorry. Good morning, engineer. Ang ganda niyo po lalo pag nakangiti. Ana? Danasan ko ito ng kilay. Why, Ana? Pag hindi ba ako nakangiti, hindi ako maganda? No, engineer. I mean, mas gumando po kayo kapag nakangiti. Bagay po sa inyo, engineer, na palaging nakasmile. Ang amo-amo po ng mukha niyong tingnan. Kahit naka-all black kayo ngayon. Umismid ako sa kanya.
Whatever, Ana. Binola mo pa ako. Anyway, prepare the conference room. I'll be the one to meet Architect Villegas and his team today. Just call me when they are here. Hindi ko na hinintay pang sumagot sa Ana. Mukha ata itong namaligno dahil nakatulala lang ito kahit hanggang sa tumalikod na ako. Alam ko na nakatingin lang ito sa akin. Napaisip tuloy ako. Am I that hard on my employees? Kagabi pagkatapos namin mag-usap ng anak ko, I realized that so many things change. Not only ordinary changes. Parang binura ko na ata ang tunay kong pagkatao. The old happy and bubbly Priscilla is gone. Totally gone. I miss my old self, though sometimes. But I like my new self now. Dahil na-realize ko, kung ipaiiral mo ang pagiging mabait, aabusuhin lang ako ng mga tao sa paligid. Kagabi habang nagpapaantok ako, na-realize kong hindi ako pwedeng habang buhay magtatago. Hindi ko na ito patatagalin pa. Naawa na din ako sa anak ko. Hindi kami masyadong nakakalabas dahil parang may pinagtataguan kami. I know, time will come. Magtatanong din siya sa akin. Matalino si Ace Dylan. Siguro tinatansya niya lang ang nararamdaman ko kaya hindi pa ito nagtatanong. But I'm sure, time will come. Hahanapin niya din ang ama niya. Kung hindi ako magiging matapang ngayon na harapin sila, kailan pa? Engineer Priscilla, nasa meeting room na po mga investors. Tawag ng secretary ko sa akin. Okay, Ana. Be there in a minute. Agad akong tumayo. Kailangan ko nang harapin kung sino man ang dapat kong harapin. The long wait is over. Engineer Priscilla Montes is back. Live and alive. Engineer, I forgot to tell you, hindi pala si Architect Villegas ang dumating. Biglaan daw itong nagkasakit. Nasa ospital pa daw po. I raised my hand to stop her. Biglang uminit ang ulo ko. How unprofessional. Sila yung gustong makipag-set ng meeting sa akin tapos ngayon hindi ako sisiputin? What the hell? Walang gumagawa sa akin ng ganito. As I've said, my time is precious. Pasalamat na lang sila at pinaunlakan ko pa ang request nila. Kung nagkataong mainit ang ulo ko kagabi, wala akong pakialam kung walang magpe-present kay Daniela ngayon. Masungit kong tinignan si Ana. Nakita kong naiiyak na ito sa takot. I know, she's the breadwinner of their family kaya alam kong takot itong magkamali sa akin at baka sasantahin ko siya.